Tuliro ang isipan ni Denver. Hindi niya alam ang gagawin kung aalisin ba niya ang pagkakabaon ng kanyang sandata sa makipot na perlas ni Charlotte o itutuloy ang paggalaw. Sorry babe, hindi ko alam. Wala na siyang iba pang masabi ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalaing buo pa pala ito. Hindi niya lubos maisip na nagkamali siya. Tumingin sa kanya si Charlotte na punong-puno ng hinanakit ang mga mata at itinakip ang kanang braso sa mga mata nito na patuloy na lumuluha. Hindi niya alam kung paano niya papawiin ang sakit na nararamdaman nito. Hindi niya alam kung paano siya nito mapapatawad. Napadako ang kanyang paningin sa magkadugtong pa rin nilang katawan at andun ang ebidensya na magpapatunay na siya ang unang lalaki sa buhay nito dahil may bahid ng dugo ng bahagyang lumabas mula dito. Bigla ang tila hindi niya may paliwanag ang pakiramdam. Naluha siya dahil siguro sa saya dahil siya ang unang lalaki sa buhay nito. Ngunit hindi niya maiwasan ang masuklam sa sarili dahil sa nagawa dito. Paano hindi niya napansin ang mga kilos ni Charlotte? Na kung iisipin niya ay talaga namang malayong kilos nito sa mga babaeng bayaran na nakilala niya. Tila puputok ang kanyang ulo sa pag-iisip. Nang ibabaw sa kanya ang matinding selos. Nabulag siya. Paano na ang gagawin niya ngayon para mapatawad siya ni Charlotte? Marahan siyang kumilos. Maingat dahil natatakot siyang muling masaktan ito. Marahan siyang lumapit dito at hinalikan ito sa noo. Inalis nito ang braso nitong nakapatong sa mga mata nito. Nagmulat ito ng mga mata at napasalubong ang paningin nila. Marahan niyang hinalikan ang dalawang mata nito at pati ang buong mukha nito. Pero habang ginagawa niya yon, mas matindi ang konsensyang nararamdaman niya. Dahil nalalasahan niyang maalat na likidong nagmula sa mga mata nito. Hanggang sa muli niya sinakop ang labi nitong may pag-iingat at pagsamba. Hindi ito tumugo nung una, ngunit kalaunan ay tumugo na rin ito. Naluha siya dahil dito. Marahan niyang binawi ang kanyang labi at sinabi niyang, "Patawarin mo ako babe. Sabihin mo lang kung nais mo na akong tumigil." Madamdami niya sabi dito, habang buong pagsamba niya itong hinahalikan sa buong mukha. Muli niya tiningnan ito sa mata. Laking pasasalamat niya dahil tumigil na ito sa pagluha. Tila ang puso nila ang nag-uusap ng mga sandaling iyon. At maya-maya pa ay muli niya sinakop ang labi nito na tinugon naman ito agad. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi hanggang sa naging mas mapusok na ang paraan ng paghalik niya dito. Ganon din ang pagtugon nito. Nakakalasing ang labi nito na kahit siguro maghapon at magdamag niyang halikan ay hindi siya magsasawa. Pero totoo'y kanina pa niya nais gumalaw sa ikubuturan nito. Ngunit kung ano man ang desisyon nito ay gagalang niya. Kaya naman hinintay niya itong magsalita. Napakasarap kasi sa kanyang pakiramdam ang masikip nitong lagusa na sumasakal sa kanyang malaking alaga. Na kahit hindi lahat na ipasok dahil nga birhen pa pala ito ay pakiramdam niya nasa langit na rin siya. Mas lumalim pa ang kanilang paghahalikan at nagsimula namang maglumikot ang kanyang kamay. Marahan niyang nilamas ang malulusog nitong hinaharap. Hindi katulad kanina na mariin at walang pag-iingat. Impid na napadaing si Charlotte nang laruin ng kanyang daliri ang korona nitong naninigas. Kaya naman mas lalo nag-init ang kanyang pakiramdam. Marahan niyang ibinao ng bahagya ang kanyang alaga sa lagusan nito. Ngunit hindi sinasadyang sinalubong nito ang kanyang pagbayo. Sanhi para mapahiyo naman ito sa sakit. "Babe, sorry ha. Okay ka lang ba? Bakit kasi gumalaw ka? Ayan tuloy, nasaktan ka na naman." Nag-aalalang tanong niya dito. Hindi ito nagsasalita ngunit nabasa niyang nais nito. Tila nais nitong ipagpatuloy ang ginagawa niya. "Gusto mo ituloy natin?" Tanong niya. Marahan naman itong tumango ngunit mababasa pa rin sa mga mata nito ang pangamba. "Thank you babe ha. Promise, magdadahan-dahan lang ako. I'm sorry, hindi na muli kitang sasaktan." Nakangiti niya sabi at marahan niya itong hinalikan sa mga labi. Bago'y pinagpatuloy ang marahang paggalaw sa ibabaw ni Charlotte. Kagat ang labing napapikit naman si Charlotte nang marahang maglabas-masok muli sa kanyang makipot na perlas. Mababaka sa kanyang mukha ang sakit, ngunit ginusto naman niya ito kaya dapat siyang magtiis.
Naguguluhan siya sa ikinilos ni Denver kanina pagdating niya. Pag-alis naman niya kanina umaga, okay pa sila eh. Napaka-sweet pa nga nito. At sobra talaga siya nasaktan ng paratangan na naman siya ng masama nito. Sobrang sakit noon para sa kanya lalo pat okay na sila. Mahal na mahal naman niya ito. Kaya hindi niya matanggap ang mga sinasabi nito. Lalo na nang puwersahin siya nitong angkinin. Masakit. Sobrang sakit ng kanyang naramdaman nang bigla na lang nitong inulos ang alaga sa kanyang perlas. Ngunit hindi mapapantayan niyon ang sakit na naghahari sa kanyang puso. Gusto niya itong itulak, sipain at sampalin. Ngunit nang magmulat siya ay makita ang pagkagulat, pagsisisi at luha sa mga mata nito. Biglang tila natabunan yon ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Kaya naman ang tanungin nito kung magpapatuloy ito ay pumayag siya. Dahil ayun na, andun na sila. At gusto niya ipagkaloob dito ang kanyang kalinisan, ang kanyang pagkabirhen. Dahil ito lang naman ang lalaking kanyang pinakamamahal. Patuloy lang sa paggalaw ng marahan si Denver sa ibabaw niya. Tila iniingatan nito na hindi siya masaktan. Napapadaing naman siya dahil sa pagragasa ng iba't ibang sensasyon. Kung kanina iba yung sakit ang kanyang nararamdaman, ngayon iba yung sarap naman ang pumalit doon. Denver, ang sarap. Malakas na daing niya. Parang musika naman sa pandinig ni Denver ang daing na iyon ni Charlotte. Kaya mas pinag-igi pa niya ang pagbayo dito. Kung kanina dahan-dahan, ngayon medyo bumilis na ito. Dahil nasisigurado niyang hindi na masakit ang nararamdaman ni Charlotte ngayon. Nakakabaliw ka, Charlotte. Ang sikip mo. Paputol-putol na bulalas niya kasabay ng pagdaing. Mabilis ang kanyang paggalaw sa ibabaw ni Charlotte. Pati ang kamay halos maalog na sa tindi ng pagbayong ginagawa niya dito. Denver, ang sarap. Sige pa. Halos maglabasan ng ugat sa leeg ni Charlotte habang nakapikit sa braso ni Denver na mariing nakahawak naman sa kanyang dalawang balikat. Dagli itong tumigil sa paggalaw at hinilikan siya sa mga labi at bahagya siyang iniangat at saka salitang hinigop ang kanyang dalawang korona sa dibdib. At muli na namang mabilis na naglabas-masok sa kanyang naglalawang perlas ang malaki at mahaba nitong sandata habang patuloy sa paghigop na animo tila sanggol na uhaw na uhaw. Napakasarap sa pakiramdam ng ginagawa nito. Ramdam na ramdam din niya ang init na nagmumula doon, kaya mas lalo siyang tila nakikiliti sa kaloob-looban niya. Idagdag pa ang sarap ng paghihigop nito sa kanyang hinaharap. Please, bilisan mo pa, sabi ni Charlotte. Di niya alam kung paano niya nasasabi ang mga salitang iyon. Pero kahit siguro sino, kapag nasa ganitong sitwasyon ay baka tumirik pa ang mata. Animo hinahabol ng 10 kabayo si Denver sa paraan ng pagbayo nito kay Charlotte. Si Charlotte naman ang hindi malaman kung saan nahahawak dahil halos maitulak na siya ni Denver sa lakas ng pagbayo. Kahit kasi hawak siya ni Denver ay humuhulagpos pa rin siya dahil sa pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Kahit kasi naka-aircon ang kwarto nito ay hindi pa rin ito nakatulong para hindi sila pagpawisan. Iniwan nito ang kanyang dibdib at umayos ng pwesto sa kanyang ibabaw. Ipinatong nito ang kanyang dalawang paa sa balikat nito at hinawakan ang kanyang bewang at nagpatuloy muli sa mabilisang pag-iindayo. I love you, Charlotte. Malapit na ako. Pwede bang sa loob ko iputok? Mahal na mahal kita. Nakakabaliw ka, babe. Please, pagbigyan mo ko. Gusto kong sa loob ko iputok. Gusto kong bumuo na isang pamilya kasama ka. Padaing na pahayag ni Denver kay Charlotte. Tila isang musika sa pandinig ni Charlotte ang tinuran ni Denver. Siya din ay nais niya itong maging ama ng kanyang magiging mga anak. Idagdag pa ang salitang binikas nito. Mahal na mahal din niya ito. At alam din niya sa kanyang sarili na tapat ito sa kanya. Na totoo ang katagang binikas nito. Halo-halong sensasyon ang nangyayari sa kanyang buong pagkatao ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa at naramdaman niya ang matinding pagsigi ng sarap na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Denver, malapit na rin ako. Sige, ibaon mo pa. Bilisan mo. Gusto ko ring maramdaman ang init ng iyong kata sa loob ko.
Nais kong ikaw ang maging ama ng magiging anak ko. Mahal na mahal kita. Hiyaw niya habang halos maglabasan ng ugat sa kanyang leeg. Charlotte, babe, sige sabay tayo. Hiyaw ni Denver. Yun lang at halos tumirik ang mata ni Charlotte nang biglang rumagasa ang kanyang katas. Kasabay ang paglabas din ng mainit na katas ni Denver sa loob ng kanyang sinapupunan. Patuloy pa rin sa pag-indayog si Denver ngunit pabagal ng pabagal hanggang sa tila nawalan ito ng lakas na bumagsak sa ibabaw ni Charlotte. Si Charlotte naman ay hindi maiwasan ng maluha dahil sa pagiging isa nila ni Denver. Hinalikan siya nito sa buong mukha at pati na sa labi. Umahon ito sa kanyang ibabaw at tumabi sa kanya. Pinatalikod siya nito dito at nagulat siya nang muli nitong ipasok ang medyo malambot nitong sandata sa kanyang basa pang perlas at saka niyakap siya patalikod. Babe, hayaan mo kong matulog ng ganito. Gusto kong patuloy na madama ang init at sikip ng iyong kaloob-looban. Mahal na mahal kita, babe. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko. Pahayag nito. Napangiti siya. Maging siya ay nais siyang madama ang kalakihan at init ng alaga nitong nakabaon sa kanyang perlas. Napakasarap sa pakiramdam na yon. Oo naman, Denver. Pag-aari mo na ako. Simula ngayon. Kaya kahit anong gusto mong gawin sa katawan ko, magagawa mo. Iyong iyo ko dahil mahal na mahal kita. Madamdamin niyang pahayag dito. Salamat, babe. Sagot nito at hinalikan nito ang buhok. Napangiti siya at balak na sanang pumikit din. Ngunit nararamdaman niya ang pagtigas ng alaga ni Denver sa kanyang loob at dahan-dahan itong gumalaw. Hoy, akala ko ba matutulog ka na? Tinampal niya ang braso nito habang natatawa. Paano ba to, babe? Ayaw pa daw ni Junjun matulog eh. Isa pa daw. Hehehe. Ikaw, saktan kaya kita dyan. Hindi na matapos ang sasabihin ni Charlotte na sasabihin na bigla siya napaungol. Napadaing siya nang biglang bunutin ni Denver ang alaga nito at bigla ulit ipinasok. Nakurot tuloy niya ito ng pinong-pino. Ha ha ha, kunyari pa ang mahal ko. Gusto din naman niya. Sige na love, isa na lang ha. Promise, patutulugin na kita after nito. Tila batang ungot nito sa kanya. Natawa siya sa inasal ni Denver. Napaka-cute kasi nito habang tila bata nagmamakaawa sa kanya. Bigla nitong hinalikan siya sa labi saka iginiya pataob habang nananatiling nakabaon pa rin sa makaipot niyang perlas ang matigas nitong alaga. Bahagyang iniangat nito ang kanyang pangupo at saka mabilis ang labas-masok na naman doon. Napakasarap mo talaga, babe. Malakas na sabi nito na tila nahihirapan kahit hindi naman. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay at tila doon ito kumuha ng lakas para makapangabayo ng mabilis sa kanyang likuran. Siya naman ay walang paglagyan ng kasiyahang nararamdaman. Napakasarap kasi na pinalasap nito sa kanya. Hindi niya alam na ganun pala kasarap makipagtalik sa lalaking kanyang pinakamamahal. Pasok na pasok ang mahaba at malaki nitong alaga sa kanyang kaloob-looban. Pakiramdam tuloy niya tila lalabasan na agad siya anumang oras. Denver. Ang sarap. Sige pa. Sige pa. Malakas na daing niya. Mahal ko. Ang sarap. Parang nasasakal ako sa napakasikip mong perlas. Tila nagdidiliryong pahayag ni Denver habang patuloy sa mabilis na pagbayo sa perlas ni Charlotte. Tuluyan itong pinataas ang pangupo ni Charlotte para mas makagalaw ito ng maayos. Ngayon nakatukod na ang dalawang kamay ni Charlotte sa kama habang nakaluhod naman ang kanyang tuhod. Kaya naman mas lalong bumilis ang kilos ni Denver sa basang-basang perlas ni Charlotte. Oh Denver, ganyan nga. Sige pa, ibaon mo pa. Hiyaw ni Charlotte. Halos maalog ang buong mundo niya dahil sa matinding pagbayo nito. Hindi pa ito nasiyahan sa kanilang posisyon dahil tuluyan na itong tumayo sa kama. At siya naman ay pinatayo na din at pinatuwad ulit. Humawak na lang siya sa headboard ng kama para hindi siya mapasubsob at muli na namang nangabayo ito ng mabilis. Denver, sige pa. Ang laki,
Ramdam na ramdam ko sa loob. I love you. Bilisan mo pa. Ayan na babe. Ang sikip mo talaga. Ang sarap mong tirahin. Malapit na ako. Halos maglabasa ng ugat ni Denver sa leeg. Si Charlotte naman ay namumula na ang mukha dahil sa tindi ng sarap na nararamdaman. Puro na lang bulong ang nagawa niya habang mahigpit na nakakapit sa headboard hanggang sa sabay silang napahiyaw na kapwa nilang narating ang sukdulan. Napakaraming katas ang sumambulat sa loob ni Charlotte, diretso sa kanyang sinapupunan. Katas na mula kay Denver at katas ni Charlotte. Naghalo ang mga iyon. May natapon man kaunti lang. Mga ilang segundo din lang silang nanatili sa ganoong posisyon. Si Charlotte, ninanamnam ang init na kanika nilang katas na nasa loob niya. At si Denver ay bahagya pa rin naglabas-masok sa loob niya. Gustong-gusto niya ang pakiramdam kapag magkaisa ang katawan nila ni Charlotte. Parang nais siyang manatili na lamang sa ganitong posisyon. Pero hindi maaari dahil pagod na siya at sigurado siyang napagod din si Charlotte sa ginawa nila. Hinugot niya ang medyo malambot niyang sandata at giniya pahiga si Charlotte. Humiga na rin siya sa tabi nito, pero hindi siya kontento sa ganon. Babe, dito ka sa ibabaw ko matulog. Gusto ko kasing maramdaman ang init ng katawan mo. Gusto kong manatili sa loob ng perlas mo. Parang adik na ako dyan eh. Gusto ko parati na tayo magkaisa. Ang malambing na pahayag ni Denver kay Charlotte. Nag-blush naman si Charlotte dahil sa sinabi ni Denver. Parang nahihiya siyang matulog sa ibabaw nito habang nakabaon sa kanya ang mahaba nitong sandata. Pero iyon ang gusto nito kaya sumunod na lang siya. Tumayo siya at tumingkayad sa ibabaw nito at ipinasok naman ito ang alaga sa naglalawa pa rin itong perlas. At saka ikinabig siya pahiga. I love you babe. Bukas na bukas pupunta tayo sa mga parents ko para sabihin sa kanila na magpapakasal na tayo. Pagkatapos sa parents mo naman, okay lang ba yun babe? Hindi naman ba ako masyadong nagmamadali? Sabi nito habang hinahalikan ng noo niya. Siya naman ay napabangon bigla sa narinig. Anong sinabi mo? Nauutal niyang tanong dito. Parang nais niyang bumunghalit ng iyak sa sinabi nito. Narinig naman talaga niya eh. Gusto lang talaga niyang makasigurado kung tama ba ang kanya narinig. Sabi ko, magpapakasal na tayo. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya. Pumapayag ka ba? Nakangiti nitong pahayag. Bigla siyang naiyak dahil sa sinabi nito. Yung iyak na naaabot na yata sa kabilang kanto dahil sa lakas. Hindi niya naisip na bibigkasin nito ang mga katagang iyon. Biruin niyo ang halos 8 taon niya itong hinangaan. Kahit sa video lang niya ito nakita. Tapos nang magkita sila, hindi naman naging maganda ang simula niya. Tapos ngayon inaaya na siya nitong magpakasal sila. Kalurky, hindi ba? Babe, tahan na, huwag ka nang umiyak. Sorry sa lahat-lahat ng pagkakamali ko. At sorry dahil hindi ko malang napagandaan ang proposal ko. Promise, tanggapin mo lang ito ngayon. Magpo-propose ulit ako sa iyo. Yung tipong romantic na. Natataranta nitong sabi sa kanya. Inisip kasi nito baka hindi nagustuhan ni Charlotte ang paraan niya. Siyempre lahat ng mga babae gusto yung super romantic na proposal. Pinahid niya ang luha ni Charlotte. Kahit napakalakas nitong umiyak, napakaganda pa rin nito. Akala mo batang kay sarap yakapin para patahanin sa pag-iyak. Babe, tahan na ha. Okay, wag mo nang tanggapin. Isusurprise na lang kita kapag napaghandaan ko na. Alam ko naman na gusto mo yun eh. Hindi na natapos si Denver ang sasabihin dahil sinakop bigla ni Charlotte ang labi niya. Buong pagmamahal na ginawaran ng halik ang kanyang mga labi na buong puso din naman niyang tinugon. Halos 1 minuto yata sila sa ganoong posisyon at muli na naman nagdingas ang init sa kanilang mga katawan. Marahang gumalaw si Charlotte sa ibabaw ni Denver habang nakaupo siya dito. Niyakap naman siya nito habang pinapaligo ng halik sa kanyang mukha. Salamat babe, napakasarap. Daing ni Denver habang sinasalubong ang bawat pagbaba ni Charlotte. Nasiyahan naman si Charlotte sa reaksyon ni Denver, kaya mas pinagigihan niya ang ginagawa. Gumiling-giling pa siya at mabilis na nagtaas baba sa ibabaw ni Denver. Napanganga naman si Denver sa tindi ng sensasyong nararamdaman.
Pinaliguan niya ng halik ang balikat at leeg ni Charlotte at mariing hinigop ang dalawang malulusog at tayong-tayo nitong hinaharap. Napasabunot naman si Charlotte kay Denver dahil sa ginagawa nitong paghigop sa kanyang dibdib. Idagdag pa ang sarap na nararamdaman niya sa kanyang kaloob-looban. Pakiramdam niya anumang oras ay mararating na naman niya ang langit. Ang langit na si Denver lamang ang nagpalasap sa kanya. Denver, ang sarap. Sige pa, higupin mo pa, ibaon mo pa. Daing niya habang nakatingala, tila tumitirik ang mata dahil sa samot-saring nararamdaman. Maya-maya lang ay tila hinahabol na ng 10 kabayo ang dalawa. Tila nagkakarerahan ang mga ito. Pati kamay malakas na gumagalaw dahil sa tindi ng pagindayog ni Denver. At dahil sa bilis ng pangangabayo ni Charlotte sa ibabaw nito na parabang hinete. Hanggang sa sumambulat ang napakaraming katas ng dalawa sa mismong loob ni Charlotte. At dahil nasa ibabaw siya medyo marami-rami ang natapon. Babe, I love you so much. Kapwa-hapong ang katawang niyakap ni Denver si Charlotte ng mahigpit at hinalikan ito sa labi. Saka ay sinama sa kanyang paghiga kahit nananatiling nakabaon pa rin ang alaga niya sa babae. I love you babe, bulong niya dito. I love you too. Nakangiti nitong sagot kahit nakapikit na. Mga ilang sandali lamang at narinig niya ang medyo may kalakasan nitong hilig na musika sa kanyang pandinig. Buo na ang kanyang loob. Bukas na bukas din ay papakilala na niya sa mga magulang ang babae. Siguradong magugulat ang mga ito kapag nakita si Charlotte. Ngunit alam niya na matutuwa ang mga ito sa ibabalita niya. Hindi na niya kaya pang mabuhay na wala sa kanyang piling si Charlotte, kaya hindi na niya ito pakakawalan. Walang pagsidla ng kasiyahan sa kanyang puso. Kung maaari lamang na bukas ay ikasal na sila, pero hindi pwede, kaya pakahihintayin niya ang araw na magiging kabiyak niya ito. Mga ilang sandali lamang nakatulog na rin siya na maingiti sa mga labi. Itutuloy.